Hey, good morning mga kapatid. Ayan po ay araw ng Thursday. Dito po sa amin ay medyo maulan. Ngayon pong araw na ito ay muli tayo ay dadaan sa ating devotion, sa ating daily devotion. Tayo ay tutungo naman sa Hebrews 13 verse 6. Pamagatan po natin itong the practice of benevolence. At sa ating panimula? 16, sorry. Hebrews 13 verse 16. Tayo ay sa ating panimula, tayo ay muli sasama ng ating partner. Good morning mga kapatid. Sabi nga po sa Hebreo 13:16, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na meron kami ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal, patnubay, at karunungan ay pagkakaloob mo sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita na gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa Holy Spirit na ibinibigay mo sa amin upang mamagitan sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa mga taong mga may sakit na bibigyan niyo po, Panginoon, ng kagalingan. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa. These are great Jesus' name. Amen. Amen. So, pray ng ating Panginoon Diyos. Good morning. Ate Cindy, Ate Carmeline Tanyo. Tayo ay dadako na dito sa ating paksa. At sabi nga, the practice of benevolence. No? Sabi doon sa Amplified Version, do not neglect, do good, to contribute. No? Sabi nga, to the needy of the church, an expression of fellowship. No? For such sacrifices are always pleasing to God. Ito, pagsasakripisyong yon ay talaga nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. At ang talatang ito, mga kapatid, ay patuloy na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging mapagbigay at mapagkawang-gawa. Hindi ito basta isang simpleng pagkilos o isang gawain na ginagawa natin yung parang misan-misan lang. Sabi nga, misan magcha-charity ako, misan hindi. No? Pero ito ko ay pagtungkol sa paraan ng pamumuhay ng pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang may pinananampalatayaan natin o ating pinaniniwalaan. No? At sa prinsipyo ng Biblia ay makikita po natin dito na ang Diyos ay mapagbigay. At ang Diyos masasabi natin na dahil ang Diyos ang siyang tunay ng pagbigay, ay maaari nating masabing siya ang dapat maging halimbawa natin ng pagiging mapagbigay. Ang sabi nga doon, sa Biblia, no, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, para sa atin. At yan ang dakilang pagbibigay. Kaya tayo ay dapat na maging mapagbigay din sa iba. Dito, hindi lang magpagbigay ng material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto. Maging ito man ay sa attention, maging ito man ay sa affection, no? Ay kinakailangan po natin na tingnan at suriin. Nga ba, minsan oras yan, no? Sa kaibigan, sa pamilya, at sa lahat ng bagay. At sabi nga, ang paggawa ng isang mabuti ay isang alay. Kaya nga sabi nga, kalimitan yan ay kinakailangan ng sakripisyo. No?
At sa talatang ito ay ang paggawa ng mabuti ay sinasabi tinatawag na alay, no? O isang sacrifice. Kasi kailangan mo talaga mag-sacrifice, no? Your time, kasama rin lahat nandyan. Ang kahulugan ito mga kapatid, na ang ating pagiging mapagbigay ay dapat na isang sadyang pagkilos na ginagawa nating sabi nga ay kinakailangan ng tawag nito, ingredients nito ay ang pagmamahal at paggalang sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos, sabi nga doon sa talata, ay nalulugod sa ating pagiging mapagbigay. No? Dito, ang tinitingnan kasi ng Panginoon sa atin ay ating puso. Sinasabi nga doon sa talata na ang paggawa ng mabuti ay ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Take note po yun. No? Ito yung alay o sacrifice na binibigay ng ating Panginoon Diyos. O sabi nga, maaari nating magawa. Ito ay isang malinaw na patunay na ang Diyos ay nalulugod sa ating pagiging mapagkawang gawa at ating pagnanais na tumulong sa kapwa. Sabi nga, ito yung magandang maibigay natin. No? Kaya nga yung nasanay tayo sa isang tradisyon na pag naibigay natin ang tithes natin, yun na yun. No? Hindi lang ho yun. Sabi nga ay marami hong factor ang paglalapat ng ating mga kaloob o mga alay and sacrifices. Makikita natin ito'y kakaiba, no? At ito'y nagpapatuloy sa ating nasan nga ba yung puso natin? Ano nga ba yung ating saan ba natin nilalagay yung ating isip, puso at ating gawa? At upang maunawaan natin ito, kailangan po natin itong mailapat sa ating buhay. No? At dito sa ating talatang ito, meron tayong tatlong pag-uusapan. Ang una po ay ang magkaroon ng puso ng pagkamahabagin. Sabi nga, ang pagsasagawa ng kabutihan ay nagsisimula sa ating puso. No? Ang ating mga salita at gawa ay nagmumula sa ating puso na kung ang ating puso ay puno ng kabutihan, ang ating mga salita at gawa ay magiging mabuti rin. Sabi nga sa atin ng ating Panginoon Kristo mula sa Matthew 12 verse 33 and 35. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat ang bunga ay nakikilala ang puno. 34. Lahi ng mga alupong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa inyong puso ay siyang sinasabi ng bibig. 35. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Okay, sabi nga kung ano ang puno, siya ang bunga. No? Kaya makikita natin yan sa kanyang bunga. No? Ating pakikipag-usap sa ating kapwa, nakikita natin ano sa loobin ng ating kapwa. At napakahalaga po ng salita. Ang ating mga salita at gawa ay sumasalamin sa kung ano ang nasa ating puso. Kung ang ating puso ay puno ng kabutihan, maglalabas din tayo ng mabubuting salita at gawa. Sabi nga, ito ay magagawa rin natin ang mga mabuting bagay sa ating pang-araw-araw na gawain. Sabi sa atin ng Luke 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong saganan sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tagib ng kasakaman, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Amen. Kaya nga po napakahalaga na ang salita ng Panginoon Diyos ay nag-uumapaw sa ating isipan at sa ating puso. Kaya nga pinapalitan yan ating isipan. No? Sabi nga sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing our mind. Nagsisimula po yan sa ating isipan. Nagsisimula yan sa ating pagbabago at pagkilos.
Kung pipiliin natin na sumunod at patuloy na mangibabaw sa atin ang salita ng Panginoon Diyos, hindi maglalayon, makikita at mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga marami ang sabi nga ay pag tayo ay on and off sa Panginoon, nagiging on and off din ng ating buhay. Kasi nga, minsan kailangan natin ng Panginoon Diyos, minsan hindi. No? Alam naman natin ang Panginoon Diyos ang source ng lahat. Pag-ibig, pangailangan natin. Subalit tayo, lulubog lilitaw. No? Sabi nga minsan, masakit man pakinggan. No? Ay minsan natutulog tayo sa pansitan. No? At lagi po nating tandaan, ang pag-ibig ay ang pundasyon ng lahat ng kabutihan. Kung mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa, magiging handa tayo na gumawa ng mabuti. Sabi nga sa atin ng 1 John 4:7-8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya nga anuman ang ating kalalagyan sa mga ating pinagdaranasan, mga bagay na ating naranasan sa ating kapwa, dapat nangingibabaw po ang pag-ibig. No? At ang pag-ibig na yan ang siyang magbibigay ng katarungan sa lahat ng ating mga pighati at mga hamon sa ating buhay. Ang bunga ng Espiritu Santo ay patuloy na nagpapakita sa atin ng katangian ng kabutihan. Kapag tayo ay pinamumunuan ng Espiritu Santo, magkakaroon po tayo ng puso na nagnanais na gumawa ng matuwid. Sabi nga sa atin ng Galatians 5:22-23. Galatians 5. Mga taga-Galatians. 5 22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. 23. Kahinahunan at pagbibigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Amen. Yan ang bunga ng Espiritu na taglay na ibinibigay sa atin ng mismong banal na Espiritu sa atin. Kaya nga, tayo ay napapalitan nito. Hindi man perfecto, nagkakamali pa rin tayo, patuloy pa rin tayo na lumalaban sa hamon ng buhay. Subalit lagi nating tandaan, huwag tayong susuko at ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang lahat ng yan. Basta dinadarag tayo sa apoy. Kailangan natin magkaroon ng puso ng pagkamahabagin sa ating mga kapwa at handang tumulong sa sino man ang nangangailangan. Ikalawa, paghahanap ng pagkakataong makapaglingkod. No? Mga ba tayo makakapaglingkod sa ating kapwa? Maraming pagkakataon sa ating paligid upang makapagbigay ng tulong. Hindi dapat natin itago ang liwanag, kundi dapat itong magningning sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkakataon o yung paghahanap po natin ng pagkakataong makapaglingkod at makapagbigay ng tulong sa iba. Sabi nga sa atin ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 5:16. 5:16. Matthew 5:16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Hindi lamang sabi nga tayo ay sumisimba, kundi pinapakita dito ng talatang ito ng ating pag-aral ang pagbabago ng ating isipan at ng ating puso. Ito ay nakikita at sumasalamin sa pagbabago ng ating pananalita, gawa, at even kahit ng ating pag-iisip. Mga kapatid, hindi lamang dapat tayo maglingkod sa mga taong kilala natin o sa mga taong malapit sa atin, kundi sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dapat tayong magkaroon ng pagnanais at na maghanap ng pagkakataon na makatulong sa iba. Sabi nga, ang bawat tao
na inilalapit sa atin ng Panginoon, may purpose ng Lord. At pagkakataon natin yan para maibigay natin ang tulong na nagmumula sa Panginoon. Lagi natin tatandaan, hindi laging nakatingin tayo sa wala. Minsan, lagi natin iniisip yung wala. No? Kaya kung minsan, doon tayo nakapokus sa mga bagay na kung ano ang wala tayo. Pero higit sa lahat, na maraming bagay na itinuturo ng Panginoon upang makita natin kung ano ang meron. Tandaan natin, hindi kailanman magkukulang ating Panginoon Diyos. At kung titingnan natin ang qualification natin, wala ni isa sa atin ang makakasapat doon. Dahil ang nakakasapat ng lahat ay si Kristo, ang ating Panginoon Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng dahilan. Na kasi ang buhay natin, minsan ang laging nakatingin tayo sa mga bagay na pag lumapit sa atin ng kapwa natin, laging pera. No, hindi po ganoon. No. Ang Diyos ay matuwid sa lahat ng bagay at dapat nating maunawaan ang sabi nga His way or His will, not ours. Sabi nga, your will be done. No? At sabi nga sa atin ng talatang ito ay napakahalaga na dapat po tayong maglingkod sa bawat pagkakataon kung ano meron. We cannot give what we don't have. Kaya nga kung ano yung meron tayo, ibigay natin. Galatians 6 verse 10. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi nga, sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman lahat ng pagkakataon, lagi kang may pera. Di ba? Hindi naman lahat ng pagkakataon, lagi kang malakas. Hindi man lahat ng pagkakataon, lagi kang may oras. Pero sa lahat ng pagkakataon ito, laging sapat. Minsan, kailangan natin makita lamang kung paano tayo binibigyan ng lakas, ng oras, ng Panginoon sa lahat ng bagay na ito. At kung titingnan natin ang material na bagay na wala tayo, wala na tayo magagawa. Pero kung titingnan lang natin ang mga bagay na sapat, Lord, ito yung meron ako. Nais kong ibigay ito sa kapwa ko. Bakit hindi natin gawin? Ang Diyos ay may plano para sa ating buhay. At kasama rito ang paggawa ng mabubuting gawa. Tayo ay nilikha para sa layunin ito. At dapat nating hanapin ang mga pagkakataon na maaring makatulong din sa iba. Sabi nga, we are blessed to be a blessing. At sabi rin sa atin Ephesians 2 verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noon pa man. Amen. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti ay dahil sa nalalaman natin ito ay layunin ng Panginoon Diyos. Na sa pagkakataon na laging tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, may purpose ang bawat isa sa atin. At yun yung purpose ng Panginoon Diyos upang, sabi nga, yung pagkakataon, no, don't miss the bus. Ang isang pagkakataon na tayo makapaglingkod din sa iba. Sabi nga, pag ginawa natin ang isang bagay, gawin natin ito na may pagmamahal. At ito ay pagkakataon na nagmumula sa Panginoon Diyos. At ang anumang uri ng paglilingkod na maaari natin may tulong sa iba, mananalangin man yan, concern man yan, sabi nga, ito ay dapat taos puso. At yan ang nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Ang bawat isa ay may kaloob mula sa ating Panginoon Diyos. O may mga gift. Lahat tayo may kanya-kanyang talento. At dapat nating gamitin ang mga kaloob na ito upang maglingkod sa iba. Ang paghahanap ng pagkakataong makapaglingkod ay isang paraan ng paggamit ng ating mga kaloob upang mapasalamatan natin ating Panginoon Diyos at pagbigay ng tulong sa ating kapwa. Minsan, dumarating tayo sa punto na tayo ay nagmamalaki. Wag po natin gawin ang mga bagay na ito. Lagi nating hanapin na ang bagay ay hindi nakasentro sa atin, kundi nakasentro sa ating Panginoon sa Kristo. Na lahat, everything works, all things works together for good, kung si Kristo ang nasa sentro ng lahat ng yan. Kaya nga, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sabi sa atin ng 1 Peter 4 verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Amen. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Gamitin natin. Ba't hindi natin magamit? Minsan, kaya hindi natin magamit ang mga gifts na ito.
Dahil sa circumstances, mga pinagdaraanan, or minsan pagmamalaki, pride. Tandaan natin, ang bunga ng Espiritu ang siyang nag-uugnay sa lahat ng ito. Kung makikita natin ang pagbabasa natin at kataliwas ng mga bungang ito, ay makikita rin sa atin kung ang sinusunod natin ay ang Espiritu ng kaaway o ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu. Dapat natin patuloy na hanapin ang pagkakataong makapaglingkod ng may puso at may pagnanais na maluwalhati natin ating Panginoon Diyos. Tandaan natin na lahat ng ating iniisip, ginagawa at sinasabi ay dapat nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Mahirap gawin, subalit dapat nating gawin. Dahil tayo ay binago na ng Diyos at ninanais ng Panginoon na lakaran natin ang mga pagbabagong ito. Colossians 3 verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Isang basihan at batayan na hindi tayo maliligaw. Kung ginawa natin yan sa Panginoon, naglingkod tayo sa Panginoon. Kaya nga sa lahat ng ating ginagawa, do it for the glory of God. Kung naging mabuti tayo sa kapwa, gawin natin ito, hindi dahil para sa kanila, hindi dahil para sa atin, kundi dahil para sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, maaari tayong tumulong sa ating pamilya, sa ating komunidad, o sa mga nangangailangan. Huwag natin kalimutan maging mapagbigay. Ang pagiging mapagbigay ay hindi dapat nakadepende sa ating kalagayan o sa ating nararamdaman. Ang pagiging mapagbigay ay dapat na isang masayang karanasan. Hindi dapat tayo nagbibigay dahil napipilitan lamang tayo o dahil sa takot, kundi dahil sa ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So, dito po sa puntong ito, sabi nga, napakahalaga. Talustos o batid ng ating Panginoon Diyos ang ating puso. No? Kung sa ating pagbibigay ay, yan ba ay totoo? May pagbabalat kayo? O hindi totoo? Sabi nga ay showmanship lamang. Tandaan natin mga kapatid, ang pagiging mapagbigay ay nagdudulot ng pagpapala. Kapag tayo ay nagbibigay, hindi lamang natin tinutulungan ang ating kapwa, kundi tayo rin ay pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, nagiging daluyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin sa Kawikaan o Proverbs 22 verse 9. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Amen. Ang sinasabi rito ay hindi lamang yung mga literal na mahirap, kundi maaring ito ay tumutungkol sa ating mga kaibigan, mga kapatid na wala pang relasyon sa Panginoon Diyos. Ang salita ng Panginoon Diyos ay tila pagkain na nagbibigay ito sa ating ng kasapatan. Dapat itong maging isang ugali. Dapat ito isang maging bahagi ng ating pamumuhay. Mga kapatid, dito sa ating talatang ito ng sabi nga, the practice of benevolence, ay tayo po ay magtatapos sa bahaging ito. At ang pagsasagawa, mga kapatid, ng kabutihan ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay nating mga Kristiyano. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kapag tayo ay nagmapagbigay, hindi lamang tayo nagbibigay ng tulong, ngunit nagpapakita rin tayo ng pagmamahal, paggalang, at pagpapahalaga sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At sa bahagi ito, nais kong hingan ang huling pananalita ang ating partner ngayong araw na ito at upang sa kanyang sariling refleksyon. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid. Sabi nga po dito,
pag-ingatan daw po natin ang ating mga salita sapagkat itong mga salitang ito ay minsan nakakasakit sa ating kapwa. Sabi nga po, kung meron nga pong kasabihan na mabuti pang yung physical na pananakit ang matanggap kaysa yung verbal. Kasi yung verbal po talagang kahit taon na ang bilangin, hindi pa rin po yun nawawala. Hindi yun mawawala kaysa doon sa sakit ng katawan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita, sa ating kapwa. Ganon din po pag-ingatan natin ang kilos natin sapagkat minsan po ang iba hindi nagbabasa ng Biblia kundi yung kilos lang natin ang binabasa nila. Kagaya nga po sabi, di po ba ang mga napag-aralan natin nung una, ganun tayo. Pero dadating ang panahon, binabasa tayo ng mga tao sa paligid natin, yung dati masama yung mga ginagawa mo, pero ngayon yung mga mabubuti na yung ginagawa mo, mabubuti na yung lumalabas sa bibig mo. So, yun po, pag-ingatan po natin lahat ng mga ginagawa natin sa labas. Sapagkat ang tao po ay minsan sa kilos at gawa sa mga sinasabi natin nakabase. Huwag po natin din hahayaan na matisod ang ating kapwa sa ating mga ginagawa, sa ating mga ipinapakita sa ating iglesia. Then, ganun din po sa ating mga kapatid. Sabi po, kaawaan natin ang ating mga kapatid, bigyan ng pagkain. Sabi nga din po, hindi naman po physical na pagkain talaga, kundi pagkain ng ating Panginoon na ating natututunan dito sa ating ginagawang ito. Ipahayag po natin, i-share natin sa iba sapagkat sabi nga din po sa napag-aralan natin, kung gagawin natin sa ating kapwa, ituring mo na ginawa mo sa Panginoon ang iyong ginagawa. Minsan po kasi ang tao makasarili. Puro ako. Me and I, Mr. Palagi na lang ako. So ituring mo yung tao, yung kapwa mo na sarili mo. Kasi hindi mo naman sasaktan ang sarili mo, hindi mo rin naman siguro pagdadamutan ng sarili mo. So ganun din ang gagawin natin sa kapwa natin. Sapagkat yung mga ginagawa nating mabubuti, yun daw po ang kinalulugdan ng ating Panginoon. So yun lang po. Maraming pong salamat. Okay, salamat sa ating partner at sa kanyang reflection, no? At yun naman ay ating acknowledge ating mga partners online. At ito ay pinangunahan ni Ate Cindy, no? At sinundan ni Ate Carmeline Tanyo. At syempre ng aking pinsan, no? Mula sa Alamada pa po yan. Lilibet Shua, yan. At kasama rin natin si Nay Edna ng Bayan ng Liliw. Siyempre si Pastora Fe Artillaga, no? Blessed God morning everyone. Yan sabi nga. At si Ate Marta ng Bulaking Chaong. Yan. God's morning din po sa ating lahat. At si Engineer Miñas, kasama rin po natin, no? Aking classmate, no? Yan. Si Brother Ian Artillaga, kasama rin natin. At si Winnie Patual ng Villa Escudero. God's morning mga kapatid. At syempre aking magandang nanay, Corazon Mercado, no? Sabi nga ay God's morning everyone. At pagbati ni Winnie kay Abby, Malu, Michelle, and Mark. Yan, or De Los Santos family and Andal family. God's morning po. At yan, ganun din kay pagbati ulit mula kay Winnie, kay Pasapatual family, kay Maripe at kay Lorena, kay Jericho, kay Louie, no? Kay Kate Cruz, yan, Pate, no? Dean Real Gian, yan, Lisel, no? Ito, Dalangin family naman ko, Lisel and Hector, Micaela, Aliyah, Angeli, yan. Yan. Salamat na Winnie sa pagbati mo sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. Pagbati rin ulit mula kay Winnie, mula kay
Julius and Anthony, yan, Jerome, at kay Chai Bersabal, no? At yan, pagbati rin kay Alejandrino family, yan, kay Marife Alejandrino, yan. At yan, kasama rin natin ang Kuya Chris Artillaga, yan. At siyempre si Sister Buena, no? Ang Castillo family at si Brother Alvin and the entire family. No? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at purihin ang ating Panginoon Diyos. At dahil yan, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay napagpala mo ng iyong salita at patuloy na dumadalangin ang katatagan ng aming buhay, Panginoon, ang naaayon, Panginoon, dito sa aming tinalakay, the practice of benevolence. Mula po dito sa Hebrews 13 verse 16, tunay na ang aming puso ay madaling madaya mula sa isipan at ang mga nararanasan namin sa aming kapaligiran. At salamat, Panginoon, sa iyong paalala dahil patuloy mo kaming itinutuwid ng naaayon sa iyong kalooban. Ang aming pong dalangin ay patuloy, Panginoon, na ito'y magpaalala sa aming buhay at patuloy namin itong maisabuhay, Panginoon, at patuloy namin magamit saan mang dako ng aming gagawin. Hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa aming pang-araw-araw na gagawin, Panginoon. Salamat sa bawat araw na ipinagkakaloob mo. Tunay na iyong salita ay nagkakaloob sa amin ng kalakasan at ito ay nagbibigay sa amin ng pagbabago. Ang iyong salita ay may kapangyarihan at salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na magamit, Panginoon, ang salitang ito na nagmumula lamang sa iyo. Patuloy namin idinadalangin na may pagsamba at pananampalataya at pasasalamat sa iyong kapurihan. Dalangin din po namin, Panginoon, na ingatan mo po ang bawat isa, mga kasama namin, mga nakasama namin, at patuloy mong pagpalain. Hindi po lingid sa iyo ang pangangailangan ng bawat isa, maging ito man ay sa pinansyal, emosyonal, spiritual. Panginoon, ay patuloy namin idinadalangin na patuloy mong pagkalooban ng kalakasan na nagmumula lamang sa iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay mapunan ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng area ng aming buhay. Muli, salamat po sa lahat ng ito at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.